NGO and People's Participation. Ang award Kagawad ng City Press. Kagawad Noemi Diaz. Magandang araw po sa inyo lahat. Una, nais ko pang batiin ang ating punong barangay, Kapalal Marpa, Kapilana Gigi Marpa at kanilang pamilya, ang mga kagawad po natin at kanilang mga pamilya, SK Chair Zairon at ang kanyang konsehong, ang representante, ang personal ng ating Honorable Mayor Joy Calmonte, mga sel, si Sir Irwin, sa opisina naman ng ating Vice Mayor Gian Saulo, mula naman sa opisina ng Congressman Pia Vargas at Councilor Alfred Vargas, Ate Mel, at si Ate Madeline. Sa opisina ng ating Konsehal Joseph Visayas, Ate Lula Luis. Opisina ni Councilor Chay Ivan, si Ate Floreline at saka si Ate Jeanette. Sa opisina ni Councilor Ram Medalla, Ate Eddie, Ate Jovi, and Ate Agnes. Sa opisina naman ng BCRD, ay si Ate Flor at sa opisina ni Councilor Mocha Sitikay. Magandang araw po at narito na po ang ilan sa ating mga nagawa sa pangalawang semestre ng pamamagitan. Katulad po naman ang kanipas na panahon at lagi natin sinasabi ang panguling responsibilidad ng isang kagawad ay gumawa ng mga resolusyon at ordinansa para sa ipumulan ng ating pamamagitan. Noong po mga nakalipas na panahon, kasama ng ating dating guard coordinator, isa sa madalas na hinihingi ng tulong ay kung saan patutuloyin ang mga naging biktima ng RA 9264 violence against women and children. Kadalasan, inaabot ng gabi ang aming mga empleyado sa pag-aasikaso ng mga kanilang mga kaso at hindi rin basta-basta sila agad na ilalagay sa isang shelter. Mapalad kung meron tayong bakante sa Holy Trinity Home for Children na silang pansamantala nilalagakan natin ang ating mga biktima. Pero mas madalas, ito ay nagiging responsibilidad at problema ng ating lugar dahil wala tayong maayos na lugar na pwede natin paglagyan sa mga malayo sa mga nananakit na tao na gumawa ng kaso. Kaya naman, sa tulong ng ating konseho at sa pagpalya ng ating punong barangay Ruel Marpa, ay nais natin humiling ng isang maayos na lugar na maaari nilang pansamantalang tuluyan habang inaasikaso ang kanilang mga kaso na malayo sa kanilang malayo sa mga mapanakit na tao. Tatawagin itong Tahanan ni Lucia Resolution. A resolution establishing Tahanan ni Lucia, a halfway home for all the victims of violence against women and children in the community and providing funds thereof. Lucia mula sa ating patrona na magbibigay liwanag sa madilim na lugar na kanilang nasa pagkakas. Isa din sa mga pangunahing kinikilalang bata, next slide na. Kinikilalang bata ng kalamidad sa ating barangay bukod sa sulog ay ang pagbaha. Dahil bukod sa tayo ay nasa mababang lugar, ay may ilan na rin drainages na hindi akmak sa panahon. Maaaring ito ay may tara o hindi na kinakaya ng dami ng tubig na binabagsak ng ulan dahil sa nabababang panahon. Sabi nga ng mga taga-El Maquino, may mga taga-El Maquino ba dito? Ayan. Sabi nga ng mga taga-El Maquino madala sa kanilang FB post, kaunti mo lang, baha agad. Yan yung sa kalye. Nauna pa silang mababa yung Emma Aquino Street kaysa mapuno ang Emma Aquino Creek. Kaya naman kasama ng mga taga-Emma Aquino, sa tulong din ng ating kagawad Plata del Arte sa Sitio 2, pagtulungan po natin, kagawad Tess Bawal ng Sitio 1, pagtulungan po natin maipasa ang resolution nito. Tatawagin po natin itong Emma Aquino Drainage Improvement. A resolution requesting the Honorable Congressman Patrick Michael Vargas and the Honorable Mayor Joy Del Monte for the drainage improvement of Emma Aquino Street, Barangay. Ito po ay sasusog na rin ang ating Kapitan Ruel Marpa kasi although magagawa lang ng drainage ng Emma Aquino Street, parang hindi pa rin talaga lumuluwag yung tubig doon. So ngayon susubukan natin, sabi nga ni Kap, kay Kong PM o kay Mayor, kung pwede i-improve ulit, baka pwede lakihan yung ilalagay na imbornal doon sa drainage system na yon para mas malaki yung ma-accommodate na tubig at hindi sila unang bahain bago mapuno ang creek. Isa din po, sino taga-Balagtas? May taga-Balagtas
ligtas ba dito? Wala. May nakakapansin po ba doon sa Emakino Creek sa bandang Balagtas na meron bahay na nakaharang doon sa gitna ng creek? Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit nagpapalito yung daloy ng tubig doon. So medyo bumubulwak dito sa taas dahil maliit yung daluyan. Nagpapasalamat kami sa pamilyang Galvez sa pagbibigay daan. Nandiyan pala may Galvez. So yung mga Galvez naman po yung mga dati ng public servant. So ang may-ari mo ay si Ate Ruth Galvez. Tama ba? Sa TV. Si Ate Ruth Galvez. Nagsabi ko siya, syempre pinakiusapan din ng ating punong balay. Kung pwede, punong balay si Kap Ruel, na kung pwede ay tanggalin yung portion na nakakasakop doon sa creek para maluwag ng makakadaloy yun. Kaya maraming salamat po. Sana nga magsabay-sabay. Ang dredging na request ng ating kapitan, ang Emakino Drainage improvement na ating request, at ang pagtanggal ng nakabara sa Emakino Creek. Kung lahat po ito ay magkakaroon ng sabay-sabay, palagay ko magiging hawaan na po yung mga nakatira sa Sitio 3, Sitio 2, at bahagi ng ang kadugtong ng problema sa ating drainage system, naging kapansin-pansin sa ating pag-ikot, yung ilang mga construction debris. Lahat ba kayo dito sumasama sa clean-up drive ng ating barangay? May nakikita ba kayo mga iniwang, mga pinagawaan ng building ng bahay na nakakalat? Meron ba? Ito yung mga nakasakop, yung mga semento, buhangin, at kung ano-ano pa, na nakakasakop, na nakaharang doon sa daan. Ito po naman ay dati ng ordinansa ng Quezon City at ordinansa na rin po ng MMDA, ito po yung Social Waste Management na 9003, Republic of 9003. So, yun po, ang gagawin sana natin ay mas paligtilin ng drive para po yung mga nag-iiwan ng mga debris ng kanilang construction ay sila rin yung ang problema, hindi sila pitan. Kasi nangyari na po ito sa Sitio 3. Yung iniwanag gamit, nakatambak siya ngayon doon sa mga gilid ng daan. Kapag umulan, nasisira po yung mga sako, bumababa po yung buhangin, lalaglag sa creek, at yun po yung nagpapabaragi ng ating mga kanal. Kaya ngayon po sana mas magkaroon ng strict implementation na pag pinagawa mo yung bahay mo, ikaw ang magtapon ng basura. Diba? Pero bago ko po ituloy ang ating mga ating mga usapan, nais ko pong pinalanin ang pagdating ng ating number 1 counselor, Counselor Joseph Visaya. Technology or Cyber Technology, Vice Chairperson of the Quezon City Council Committee on Transportation, the number 1 City Councilor for the 5th District of Quezon City. Palakpakan po natin Mr. Servisyo Visaya, Servisyo Sumukla, Servisyo Tuloy-Tuloy, Councilor Joseph Joe Visaya. Hello po sa inyo. Hello! Hi! Pasensya na po kayo. Ako'y mabilis lamang po. Gusto ko lamang batiin, syempre, ang Barangay Santa Lucia. Ngayong araw na ito sa inyong ginanganap na Barangay Assembly. Palakpakan niyo naman ang inyong mga barangay officials sa ang semi-annual na report ngayong buwan na Oktubre. Tuwing October po yan at tuwing March, mandated by DILG na nagugula ang ating lahat ng mga barangay, hindi lamang sa Quezon City, kundi sa buong Pilipinas. Simultaneous po yan, kaya ngayong araw na ito pa, ako'y mabilis lamang dito. 11 barangay po kayo, nakakalahati pa lamang po ako sa iba't ibang barangay po at siyempre po, at hindi ko palalampasin
makababa dito at makamusta ang barangay Santa Lucia po. Sa pangunguna po ng inyong kapitan, napakasipag kay Kapitan Ruel Marpa, po. Sa inyong mga kagawad, dito si Kagawad Res Bawat, si Kagawad Jaja Galarte, si Kagawad Wendy Atienza, si Kagawad Jenny De La Torre, at pasensya ka na, nagsalita kanina at istorbo, kay Kagawad Noemi Diaz Saloga, batiin ko na rin si Kagawad Arias at si Kagawad Nelson De Vega, nawalan ko. At syempre, sa ating kasing edad na SK Chairman, kay Sir Eloy Pelayo, sa lahat ng SK Kagawad, kay Sec April, at sa lahat po ng mga people's organization, iba't ibang mga HOA, iba't ibang samahan, barangay employees, good PM po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Quezon City Government, ako ay bumabati una sa Barangay Santa Lucia dahil alam niyo, tuwa si Mayor Joy nung katatapos lamang na Barangay Day kung saan nagkamit din, di ba? Sa District 5 daw, ang pinakamaraming nanalong mga barangay na kinilala sa best practices. Nandun ako nga, katabi ko mismo si Mayor Joy habang ina-award ang tuwa siya. Alphabetical yun dahil sa 14 na barangay. Halos lahat sa District 5 ay maraming awards ang lamuha. For sure, i-report yun ngayon, hindi na kapitan at hindi pa ibang mga committee ngayon. Kaya sa ngalan din ng Quezon City Government, yun gusto ni Mayor Joy na yung serbisyo ng lokal, maibaba down to the barangay at mas din epektibo yung bawat committee na talaga namang pinalalakas. Sabi ni Mayor Joy, ang susi para mas lalong maiabot sa bawat mamamayan ng few citizens yung mga serbisyo. Hindi lamang from local, all the way from national to local, down to the barangay level. At lagi nyo tatandaan, kaya idol ko si Mayor Joy Belmonte. Sabi nga niya, tayo ay narito dahil instrumento lamang. Kami mga lingkod bayan, from the national to the local, down to the barangay, instrumento lamang po kami na maihatid yung serbisyo sa bawat tao. Diba? From the national government, lahat ng nakukuha nyo, galing sa inyo yan. Sa inyo yan, pera nyo yan. Lahat ng nakukuha from the local, buwis yan. Sa inyo yan, para sa tao yan. Down to the barangay level, buwis yan. From national to local to barangay tax, pera nyo rin po yan. Kaya dapat, transparent tayo at yan ay inuulat sa pamamagitan ng programa ng serbisyo na ibinababa ng ating nasyonal, ni Mayor Joy, ni Kapitan Ruel Marpa, dito sa Barangay Santa Lucia. At sa pagtatapos na naman, ang serbisyong Bisaya po mula noon hanggang ngayon, lagi natin sinisigurado na buwan-buwan, kahit linggo-linggo, minsan araw-araw pa, nakikita nyo sa ating video. Yung sasakyan namin, kahit sa ang sitio dito, mula sitio 1 hanggang sitio 7, ay nandyan ang serbisyong Bisaya. Panahon ng kasiyahan ninyo, panahon ng mga anniversary ninyo, panahon ng kalungkutan ninyo, panahon ng pagdadamayan, kahit panahon ng may kalamidad, may bumababa ang serbisyong Bisaya dito sa Barangay Santa Lucia. So sa ako ng isa-isahin yan, dahil panahon ngayon, ni Kapitan Ruel Marpa, panahon ng mga kagawad ngayon, sa ngalan na lamang ng aming pamilya sa serbisyo sa Bayan Party ni Mayor Joy Belmonte, ni Vice Mayor Pierre Soto, at napakasipag ni Congressman Pierre Vargas, ni Councilor Alfred Vargas, kagagaling lamang ata dito, ni Konsehala Shine Ibad, kagagaling lamang dito. Papunta na rin, nasa bagbag lang si Konsehala Medalla, papunta na rin dito for sure si Konsehala Aiko Melendez. At yung aming bagong pamilya sa SPP, ang pinili ni Mayor Joy Belmonte, si Konsehal Enzo Pineda. Kaya sana Barangay Santa Lucia, sa mga darating na panahon, magkakasama kami. Maraming salamat. Mula noon sa tatay ko, 9 na taon na pasasalamat, at yung mas batang serbisyong Bisaya, pinatuloy niyo pa rin ako dito sa Santa Lucia. Pinapasok niyo ako sa tahanan niyo, higit lalo na sa bawat puso ninyo. Kaya maraming salamat.
Walang iwanan Barangay Santa Lucia. Hindi kayo iniiwan ng Servisyong Bisaya, hindi namin kayo iniiwan. Maraming salamat. God bless us all po. And congratulations, Barangay Santa Lucia. Congratulations, Kapruel Barca and Council. Maraming salamat, Konsehal Joseph Bisaya, sa mga nakakalunod, kasama po ang ating Barangay Council at Councilor Joseph Bisaya. Tayo po ba tayo lahat para makasama kayo sa ating picture? Maraming salamat, Konsehal Joseph Bisaya, para sa kanyang pagpapatuloy sa ating gulat ang binibigay ko sa inyo, Kawad Noemi Diaz. Maraming salamat po sa aking napakabalik na napakabuting Konsehal Joseph Bisaya para po sa kanyang pagdalang dito sa ating barangay. Itaas ang kamay ng mga empleyado. Ayan. Nandyan pa. Sino po sa inyo yung sumasaya kapag nare-regaluhan kapag may birthday? Lahat, di ba? Sino yung sumasaya kapag may pagbati tuwing may birthday? Lahat sumasaya, di ba? Sa usaping human resource or HR, isa sa pamamaraan upang mapataas ang employee retention o yung pagiging loyal sa kumpanya ay ang pagbibigay ng recognition sa mga empleyado. Isa na dito siyempre yung mandatory bonus, pero pwede rin pong gumawa ng iba pang programa para ma-boost ang moral ng ating mga empleyado at mahalin ang kanilang trabaho. Dito lang po isang araw, isa sa aming mga empleyado ay nakagat ng aso. Asong dalang na hinuhuli po nila sa mga kali. Siya po si Kuya Benny. Nandito ba si Benny? Nagtatrabaho sa baba. Ang sahod po ni Benny ay nasa 5,000 lang mahigit. Si Kuya Benny minsan maintenance, minsan utility, minsan dog action. Pero hindi siya nagre-reklamo. Ang kanya pong sahod ay wala pa sa may kalahati ng minimum wage. Pumapasok siya araw-araw. Pumapasok din siya minsan Sabado at Linggo. Masaya siya sa trabaho niya at hindi nagre-reklamo. Siguro kung kaya ng may kapitan magbigay ng doble sahod kay Benny para sa lahat ng trabaho gagawin niya. Pero meron po tayong limitation pagdating sa sahod. Kaya naman, naisip po na
Ordinansa. Ito po ang ordinance granting birthday cash gifts to all qualified barangay employees and providing funds thereof. Ito po ay dadaan pa sa pagmimili. Meron pa po itong hearing. So kung tayo ay papayagan at wala namang magiging balakid, tuwing birthday natin, meron tayong cash gift. Salamat siyempre sa ating kapitan at salamat sa ating konseho kung ito ay mapipirmahan. Alam niyo po, ito mga nakalipas na araw, madami po akong hiningi kay kapitan na pabor. Sabi nga niya, uulitin ko, mukha lang siyang suplado, pero madali mo siyang kausap. Maguhit po natin, sabi nga, magkaroon po tayo ng paradigm shift, ibahin na po natin yung ating approach. Ang opisina po ng ating kapitan ay bukas araw-araw. Ang mga empleyado po natin ay nandito at handa po na yung kalituran. May mga panahon siguro na nakakaranas tayo ng hindi maganda. Pero, minsan intindihin din po natin, ito po ay mga tao din na nakakaranas minsan ng pagod, sama ng loob. Pero hindi po ito dapat maging dahilan para hindi tayo magbigay ng mga husay na servisyo. Tama? So, kung meron mo po yung concerns sa ating barangay, pwede mo itong i-direkta sa ating mga kagawad or direkta mismo sa opisina ng ating kapitan. Sa punto ito, nais kong pasalamatan si Capruel. Nandito ba yung members? Asa na yung senior citizens? Ayan. Noong mga nakalipas po, dahil nagpapagawa ng building, meron po tayo isang organization na nawala sa Erasco. Pero, ito po ay binigyang tugon naman sa pamamagitan din sa siyempre ng committee chairman ng senior citizens, Kagawad Conrado Arias. Namagaroon na po sila ng pwesto dito, pansamantala sa ating barangay para meron po sila pakisina. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat sa ating buong barangay sa pangalan ng Federation ng Senior Citizens at Santa Lucia dahil kinakakap naman po sila ng kapitan. Kaya huwag mo kayong magkatagot at kabili kung may concerns sa kapitan, lumapit na mga kapitan. Dumako na po tayo sa mga programa naman na ating sinagawa sa ating komunidad. Kabilang din sa aming obligasyon ang pagsasagawa o pakikisa sa mga programa para sa ating komunidad. Kaya naman lagi ako nagpapasalamat sa Serbisyong Bisaya at sa pagbibigandahan na maging kasama sa Operation Tuloy sa loob ng 7 taon. Since 2018, ang Serbisyong Bisaya po ay kasama ko na tuwing nagsasagawa ng tuloy sa San Gabriel Elementary School. Marahil dinama na po yung mga katuloy ng kulang-kulang pa. Katuwang po ito ng Quezon City Health Center. Isa din sa mga malalaking programa na nahihiling natin sa Serbisyong Bisaya ay free dental program na handog din ng ating Konsehal Joseph Bisaya. Nakakatuwa na ito ay nagsasagawa na maging sa mga pribadong paaralan. Ngayong taon ay nakasama naman natin ang St. Alexis Community School na sumangayon na maging partner natin sa free dental sa pamamagitan ng kanilang school administrator na si Ms. Remy Magno. Naisasagawa na rin po natin ito sa lugar sa mga lugar dito sa loob ng ating taon. At isa pa po yung pinagpapasalamat natin ang Siyangge. Nasa 3 taon na rin po ang Siyangge sa San Gabriel Elementary School sa Mayibong Fashion, kung saan ito ay nagsisilbing fundraising project ng paaralan kasama ang SGS faculty, Malaya Mentors Association at ang Ilonggo sa tulong ng ating kapitan. Nakakaliko na po sila ng sapat na pondo para makabili ng 6 na television sleeve, 45 inches smart TV. Ang target po natin ay 8, nakaka-6 na po sila. At ito po ay ginagamit ng mga mag-aaral ng San Gabriel. Kasama na din po dito, ang 1/4 na kita ng subject ay napupunta naman sa mga kabataan. Ito po ay binibigay namin sa secretary ng principal. Ito po ay kanilang iniipon para naman po makapagbigay ng pagkain para po dun sa mga batang intelligence o dun sa mga walang baon. Sa huling pag-uusap po namin ni Sir Kagangan, ang bagong principal ng San Gabriel Elementary School, ay lilikumin po nila ito para sa isang masayang programa para sa mga bata. Nais kong pasalamatan ang buong konseho sa pamumuno ng ating Kapitan Roy Marpa sa pagsuporta sa programang ito at ang buong konseho para sa pagpapatuloy ng Siyangge. This year at sa susunod pang mga taon, ang nais naman pumalipon na pondo ay para naman sa pagbili ng mga sound system sa bawat grade level ng San Gabriel Elementary School. Medical supplies. Ako po ay hindi naman kayamanan. Sa tiwala lang po at suporta ng mga kaibigan at kapamilya, maraming pagkakataon na nakakapamigay tayo ng mga gamot tulad ng Losartan, ng Loditin, Cator Vaseline at ibang maintenance medicine, mga liver medical shampoo at vitamins para sa mga nangangailangan
Dito lang nung nakalipas na buwan ay may nagbigay po sa atin ng wheelchair, tungkol at oxygen tanks. Naipamigay na po natin ang wheelchair at ang oxygen tank sa mga nangangailangan. Ang natitira na lang po ay ang quad gate clutch o yung tungkol at isang tangke na turn over na po natin sa ating barangay para magamit po sa mga emergency situation. Bilang officer of the day tuwing Fridays, lagi ko pong next na. Lagi ko pong pinipilit na makadalog para po makasama ang mga empleyado, actually yun talaga yun, para makasama po yung mga empleyado dito, makasalabuma kayo dahil yung isang beses lang, 1,000 ako balas na pupunta dito sa office ng barangay. At makasama din na natin po ng barangay at ihain po ang mga suggestions o paghingi ng tulong sa kanyang opisina at pumirma ng mga dokumento, kasama na po yung mag-entertain ng mga bumibisita dito sa ating barangay. So mga may concerns po na namin sa pag-uusap, kung hindi nyo po ako matatuan sa aming tahanan, maaari nyo po ako dito puntahan tuwing BRS ng umaga dito po sa ating barangay. Ang akin po ngayong next na, ang akin pong AOR Area of Responsibility ngayon ay nasa Section West na. Maraming salamat sa mga dating AOR kasi Section 4. Nakakatuwa na malaman na mayroon na palang may isang buong asosasyon sa Section West na aktibong nakikibahagi sa ating barangay. Nalaman ko po ito nung nagsagawa kami ng pagtutulong para sa programa ng ating barangay na Clean Up Drive. Bilang suporta ay hiniling po natin na makisa sila ang lahat ng samahan upang maglinis kasama mga barangay employees at mga huwas ng ating barangay. Ngunit marami pa rin po talaga ang dapat gawin sa Section West. Marami po silang iniluhog nung kami ay nagpulong-pulong. Una na dito yung paglalagay ng mga CCTV request. Poste at higit sa lahat, nandyan pa rin yung mga problema sa aso na hindi napagala-gala. Actually, sa akin ng isang interview sa isang vet, hindi naman sila stray animals, hindi sila ligaw. Sila po ay tinatawag na roaming animals. Ito po yung mga aso pusa na pinababayaan ng mga may-ari. Hindi sabihin meron na damalaga sa kanila pero pinababayaan po sila sa mga kate. High time na po siguro sa tulong ng mga purok leaders ng Section West na i-identify sino ang may-ari ng mga asong ito. At bigyan na po ng ticket, ng violation kasi po hindi mo nila naiisip una yung pagkakalat ng dumi ng aso nila. Pero ang pinakamalupit doon ay yung mga nakakalat ng aso. Napakatindi po ng release ng aso. Kung hindi mo natin siguro ito i-implement ng mahigpit, may mga ilan-ilan pa rin na magkakaroon ng kaso dito sa atin ng banis. Kaya humihingi po kami ng tulong sa pamamagitan ng Kapitan at sa ating mga purong leaders, nakikiusap po ako sa Section West na kung maaari, kung kilala nila yung may-ari, yung kapitbahay, kung sino man yan yung may-ari ng aso, isumiti ang pangalan ng may-ari ng aso at pabibigyan po natin ng violation ticket o kung paalaala naman kung ano yung mauna para po mabawasan naman kahit one street at akan. Isang kalye muna yung mabawasan hanggang sa maubos po natin yung kalye dito sa Barangay Santa Lucia. Ilan lang po yung ating dog capture. Ang sige nga po, hindi makaya dahil magdamay 142 dito pa sa ating barangay. Dahil utilities lang po. Kaya tulungan po nila mag-identify para hindi na natin kailangan hulihin. Yung may-ari na sana ang humuli dahil dapat naman aso nila responsibility. Next, anti-drug campaign. Bilang suporta sa anti-drug campaign ng ating gobyerno ay kasama pa rin po tayo sa ilang event, turisma, pa-araw, mga kagabi. Kahit na hanggang sa ngayon, madaming sa nilalagay sa alanganin ng ating kaligtasan dahil sa galit ng ilang kapamilya at kaibigan. Hindi ko alam kung magandang balita ba ito na hindi na masyado ang dalas ng mga event, turismo na nakalimos ng halos ng gobyerno. Sana nga, ang pagpapakita ng kaunting inventories ngayon ay pagpapakita na bumaban na ang mga taong may pasyon. Disaster response. Mga sunog sa Abad Santos, next at sunog sa Carabin. Ang lupit ng 2024, yan ang karaniwang post sa Facebook. Pwede rin naman natin sabihin na sa atin ay ganun din. Dalawang magkasunod na sunog sa Abad Santos at Carabin. Pasalamat na lang at walang fatalities. Isa pang hagupit ng Typhoon Karina, hindi din tayo pinalagpas ng bagyo. Kahit kami sa bahay, kasi dali nagdimasan. Sa ganitong pagkakataon, nakikita natin ang bayan na nagpagkakalat ng mga tao. Noong sunog,
nakita natin kung gaano kabilis ang mga kalalakihan ng interior, Jose Abad Santos, sa tulong na pag-abula upang hindi lumaki ang apoy kasama ang mga firemen mula sa iba't ibang barangay. Noon namang nagbaha, salamat sa kalalakihan ng Sitio 7 dahil doon kami nandoon, Kagawa Jenny, De La Torre, habang si Kagawa Jaja ay nasa Sitio 4, tama? Ayun, kami po yung nandun, nag-aasikaso, nag-aatawan kami ng rescue boat. Maraming salamat sa Santa Lucia High School na nagbigay ng fiber rescue boat para magamit sa Sitio 7 dahil hindi na ang ating magamit sa gitna ng baha. Napapagaan ang mga ganitong sakuna sa tulong-tulong at pagkakaisa. Noon din po nagkaroon ng mga disaster, nagpapasalamat tayo sa mga panahon na ang ating mga kaibigan ay nagbibigay ng mga hygiene kits at mga food or ayuda sa mga taong nasa evacuation area. Mayroon po nag-donate sa atin ng 100 kilo ng toge na nagamit din natin upang ipangulam sa evacuees samantalang yung iba ay nagpaparay mo sa mga kapit-pakilan dito sa ating barangay. Dumako naman po tayo sa mga school activities na ating dinaluhan. Mataas na respeto at mainit na suporta din ang nais may pahatid sa ating mga paaralan ng ating barangay. Ilang pagtatapos ang ating sinagsinante sa pangating Konsehal Joseph Visaya sa St. Alexis Community sa Jerusalem, St. Anthony School of Quezon City sa May Balagtas. Dalawa sa mga mahuhusay na private schools na matatagpuan dito sa ating barangay. Bilang paghahanda din po sa next slide. Paghahanda din po sa pamimigay ng libro ng ating Konsehal Visaya ay nagtungo po tayo sa iba't ibang child development centers sa ating barangay kasama si ating Inla ng Serbisyong Visaya. Alam niyo po ba na hindi lang daycare learning center ang tawag sa kanila? Dahil tinaas na po ang kanilang antas. Child development center na po ang tawag sa kanila. Dahil manikukumpara sa mga public schools at mga eskwelahang iba, mayroon na po silang sinusunod na curriculum. So malaking bagay na may mga librong natin sa kanila para sa pagpapanday ng kanilang talino. Serbisyong Visaya, ito po yung ipinagpapasalamat ko sa ating Konsehal at kay Manong Jo. Simula po 2018 hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Serbisyong Visaya para sa programa na ating nasasamahan. Dahil sa pamamagitan nito, lalo po tayo napapalapit sa komunidad, nakakagawa ng trabaho kahit walang pondo, at nakakapagbigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa pamamagitan ng Serbisyong Visaya, tulad ng educational book distribution, supplemental feeding, anti-rabies, vaccination, libre tubig, libre masahe at facial, at kasama na rin po dito yung link birth registration na continuous pa rin po natin ginagawa. Medyo bumabagal lamang po ang proseso ng ating link birth registration dahil na rin po sa nabanggit kanina ng Councilor Alfred Vargas dahil po dun sa naging problema sa kaluluhan ng Alice Buo. Sa lahat po ngayon ng mga dokumento ay mahigit na po dinadaan sa pagsusunod. At syempre, ang libreng kasalan na programa ng ating Konsehal Joseph, Councilor Shai at Councilor Ramel Dahlia na magkakaroon po muli sa November 11 para po sa mga gusto magpakasal. Diyan po na nanonood ng live, para po meron gusto magpakasal, isumiti lamang po ang pangalan sa ating mga board members. Sabi nga po ni Kapitan Roel sa isang pagpapay, isa si Joseph Visaya sa kanyang mga hinahinahan. Ako po ay din. Kaya naman masaya po ako na laging kasama sa Serbisyong Visaya. Maraming salamat sa coordinator at Alumni Movies para sa pagbababa ng mga programang tuloy-tuloy na pinakikinabangan ng ating mga residente. Sabi na, pagkasama mo ay masipag, magiging masipag ka din. Kapag ang kasama mo ay mabait, magiging mabait ka din. Kapag ang kasama mo ay matalino, nagiging matalino ka din. Speaking of katalinuhan, dahil gusto po natin maging matalino, sumalatong na rin ang sarili, umattend po tayo ng webinar na pinangunahan ng Training and Convention Division ng UP Diliman patungkol sa pagkilala sa ating barangay kasama ng effective governance. Umattend din po tayo ng pag-aaral patungkol sa mga out-of-school youth kasama si Kagawad Jenny De La Torre at iba pang opisyales mula sa ibang barangay. Nais ko pa rin po ipatuloy ang pag-aaral para patuloy na lumago at mapaglingkuran ng ating komunidad. At huli, at ang huli po ay yung awards and recognitions. Sa huli tapos po, gusto ko pong inaaral
ginawad sa inyong lingkod sa pangalawang pagkakataon. Nanakuha po natin sa parangal sa public service top service award mula sa CYA o Creative Youth Artist. Kasama natin si ating Kapitan Noel Mangka. At nakatanggap din po tayo ng award ng Apolinario Mabini Award para po sa mahigit kulang-kulang patong taang Bangdula Foundations. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta. Sabi nga, bagamat tayo ay kapos, bagamat tayo ay mahina, patuloy po tayong ginagamit at magagamit ng Diyos para sa ating kabutihan. Maraming salamat po. Tuloy tayo nawa ng pagpapala na siksik, liglig at kumakato. Thank you very much. Maraming salamat, Kagawad Noel.